May kwento ako. Lalaki ako at isang driver. At kahit pa isa akong driver, ako ay dakilang Andres sa aking asawa. Andres! Machonurin. Ganun. 10 years kaming magkarelasyon bago pa kaming magpakasal. At proud ako na sa 10 years na yon, nakapagtiis ang alaga ko para sa pinakamamahal kong babae. Wow! Matiisin, machunurin. Bilang isang driver, masasabi ko talaga, maraming klase ng pasahero na susubukin ka. Meron akong isang experience na hindi ko talaga makakalimutan sa isang babaeng pasahero na na-pick up ko sa isang hotel sa Makati. Alauna ng madaling araw. Specific. Maganda at sexy siya. Pero sa itsura niya, mukha siyang lasing na lasing. Ay, maoy! Jackpot sa akin na lagi akong natatapat sa mga pasaherong magaganda. Siyempre naman, kahit naman sabihin kong loyal ako. Pag ako natapatan ng magaganda, napapasarap ang aking biyahe sa mga magagandang pasaherong babae. Oo, lalo na kapag nakikipag-usap pa sa'yo yung chicks, nakakagwapo sa pakiramdam. Feeling ko kamukha ko si David Lee Cauco na may good morning towel sa balikat. Dahil kahit traffic, nako, hindi ka talaga maiinip sa chicks sa biyahe. Ayan. So yun na nga, yung pasahero ko, hinatid sa sakayan ng isang magandang babae din na napatingin sa akin. At sabi niya pa, "Uy friend, ang gwapo ng driver mo." Ay, kaya pagsakay sa pasahero ko sa likod, nilapitan niya ako sa mukha. At amoy alak talaga siya. Sorry te, maganda ka pero lasinggera ka. Turn off agad. So ako bilang concerned din, huminto ako saglit at nilagyan ko ng unan ang kanyang ulo para makasandal siya. At napansin ko nga, nakabuka ka at kitang-kita na ang bikini ni ate na kulay pula. Paano ko namang di napapansin? Naka-mini skirt siya at naka-open. Open. Bigla na lang bumuhos ang luha ng aking pasahero. Humahagulgol si ate girl. Tinanong ko kung okay lang siya. At nabanggit niya na naghiwalay sila ng boyfriend niya. At nalaman ko na buntis siya. At hiniwalayan siya dahil sa buntis siya at inamin niya, kabit pala siya. Ang sad naman nun. Tapos, napapasarap na siya sa pagkakahimbing. Pero bigla na lang naramdaman kong may dumadakot sa meatballs ko. Siyempre, hindi na ako magkakaila. Lalaki ako at medyo nakaramdam ako ng kakaiba. Yung itsura pa naman niya, yung parang nang i-invite papasok sa kanyang kuweba. At sinabi niya sa akin na gusto niya daw magpalipas ng lungkot. Kung pwede daw ba kaming magchurot-churot? Ay, kuya, ayusin mo yung desisyon mo sa buhay ah. Nakahinto na kami sa tapat ng bahay niya. Pero, di ko na siya naririnig. Mukhang nakatulog na. Kaya binuksan ko ang ilaw at nakita ko siya na
nakahiga. Nakalabas pa rin ang kanyang papaya at nakaangat ang isang paa. Grabe, na-knockout si ate buong biyahe. Sa biyahe lang, wala namang ano. At dahil nasa tapat na ako ng bahay, nagising si ate. Bumaba siya ng pabukaka at sabi ko, "Uy, ayusin mo naman yung damit mo. Nakalitaw na." Inalalayan ko pa siya papunta ng pinto at di pa niya ako binabayaran. Kaya sinabi ko, "Ma'am, 350 po." 350. Nagkalkal siya sa bag at akala ko nga wala siyang pambayad. Buti na lang, may Gcash. Ay, medyo nakahinga ako ng maluwag. Papaalis na ako. Tapos tinawag na naman niya ako at sinabi niya sa akin, nahatid ko naman daw siya sa kwarto niya. Kasi wala daw tao at baka siya ay madisgrasya. Baka ikaw ang madisgrasya, kuya. Kaya sinabi ko na lang, "Ma'am, kailangan ko na umalis. Mag-iisang oras na din akong nandito." Ay, tukso, layuan mo ako. Di ko sinabi sa misis ko yung tungkol dito sa experience ko. Dahil panigurado, di na naman ako pagbibigyan nun.